Hello guys! Magandang araw. So ngayong umaga ako ay magluluto ng aming ulam. So ang aking lulutuin na ulam ngayong umaga is pansit bihon na may seafood mix. So ayan, nag-umpisa na akong maglagay ng mantika, tapos pinainit ko yung mantika. Pagkainit ng mantika, nilagay ko ang bawang. Pagkatapos namang mag-golden brown ang bawang, nilagay ko naman ang sibuyas. So, sinunod ko namang nilagay ang bell pepper. Marami kasi kaming bell pepper dito sa bahay. So, abunda ang aming bell pepper ngayon sa pagkain namin. So, ayan. Kasi mahirap nang malanta yung aming bell pepper. Sayang naman. O, diba? So, pagkatapos kong na-mix ang lahat ng aroma ng ating seasoning ingredients, nilagay ko naman ang seasoning seafood mix dyan sa ating seasoning ingredients. So, ayan, aking minekos-mekos. So, pagpasensyahan nyo na ang aking seafood mix ngayon kasi meron pa talaga yung ice. So, hindi pa siya malambot, guys. Hindi ko kasi yan na properly drain. Kasi dapat kasi properly drain yung ating seafood mix. 200 grams ang pack niyan. So, ang presyo niyan is 140. At mabibili yan sa mga suki yung department store or mga mall. So, ayan, kumukulo na ang aking niluto na seafood mix. Hindi ko pa yan nilagyan ng asin, ajinomoto, at saka toyo. So, hinayaan ko muna siya. So, ang laman ng seafood mix pack ay squid rings, crab cubes, laman ng tahong, at saka shrimp. At saka meron ding laman loob ng tuna fish. So, ayan. Pasensya na guys, may dumaan na motor dito sa harap ng aming bahay. So, nilagay ko na pala ang cabbage. So, ang gulay na cabbage, mas gusto ko kasi sa mga ginisa na mga pagkain namin dito sa bahay ay maglagay talaga kami ng gulay. So, ayan, minikos-mekos ko yung cabbage. Ang pang-slice ng cabbage is pahaba. Oo. May klase. Wala. Si Derek lang. Nandun sa mamala. Nagog ko yung klase. Wala. Di ba ingon si teacher na sa Wednesday? So, maingay si mother doon sa sala kasama ng aking pamangkin na apo ng aking mother. Kasi nagtatanong kasi ang aking pamangkin kung meron ba silang klase. Kasi tapos na kasi ang schedule ng aking pamangkin sa kanyang examination, grading. I think third grading period. Since kinder pa naman siya, so ang estilo ng kanyang exam is 1 by 1 sa kanilang teacher para malaman ng isa't isa ng mga estudyante, especially yung kinder, kung marunong na ba silang magsulat, magbasa, at saka magbilang. So, mga basic, kumbaga, sa isang kinder pupil sa K-12 na strand. Ganon. Tama ba yung pagkasabi ko? Bahala na kayo humusga sa akin. Charot. So, ayan. Balik tayo sa aking niluto. So, hayaan ko munang maluto ang ating cabbage. So, mikos-mikos lang yan. At saka nilagyan ko na yan ng
asin. Pero kaunti pa lang kasi maglalagay pa ako ng toyo. Ayan, tinakpan ko na siya. So, hayaan ko muna siyang maluto. Inara di yun. Maingay talaga kami dito sa bahay, guys. As in. So, ayan. Tiningnan ko kung luto na ba ang cabbage. Pero parang hindi pa ako nakontento. Hayaan ko na muna yan. So, ngayon naman ay maglagay na ako ng pansit bihon. So, yung pansit bihon is pinalambot ko muna siya, guys. Kasi alam mo naman yung bihon ay matigas siya. So, nilagyan ko muna siya ng tubig. At saka binabad ko muna siya ng mga ilang minuto. At saka pagkatapos naman ay dinidrain ko siya. Tapos hayan, nilagay ko na siya sa ating nilutong seafood mix na may cabbage. So ngayon naman ay yung ating pansit bihon. So imikos-mikos lang natin yan hanggang mahalo siya consistently sa ating lahat na mga ingredients dito sa ating nilutong pansit bihon na may seafood mix. Naglagay na ako niya ng himabaw na tubig, yung maliit na baso. Tapos, pinakuluan ko siya. So, ngayon naman ay naglalagay na naman ako ng toyo. At imikos-mikos ulit para ma-mix lahat ang kanyang mga lasa. Galing sa ating seasoning ingredients, mula noon sa ating mga seafood mix, at saka sa ating cabbage. Kasi yung cabbage is magbibigay din yun ng water. So, water savory kasi ang ating cabbage ng gulay. So, masarap talaga ang pagluto ng pansit bihon with seafood mix pag maraming mga ricados at saka marami rin cabbage para ma-well blend lahat ang ingredients. So, bawat mekos-mekos natin or bawat mix natin is lalabas talaga yung mga ricados niya. Makikita talaga siya. O, diba? So, maganda tingnan. So, ayan, tinakpan ko muna siya kasi hayaan ko munang maluto yung ating pansit bihon. So, pagkatapos naman ay mga ilang minuto na rin ay naglagay ako ulit ng asin. Kasi tiknikman ko siya, parang hindi ko tansya ang lasa. At
nilagyan ko siya ulit ng toyo. Naghihintay na rin kasi ang aking anak at iba kong pamangkin sa aking niluto ngayon kasi ito talaga ang ulam namin ngayong umaga. At saka malapit na silang malate. Matagal kasi akong bumangon kasi ang sarap pa kayang matulog pero nagsikap talaga akong bumangon para magluto ng ulam ngayong breakfast namin. Bawal talaga magtamad-tamaran dito sa bahay, lalo na pag umaga kasi marami kasing estudyante dito, especially kinder, grade 2, at saka yung isa kong anak is grade 12 at saka first year college. Lalo na pag nandito si mother, naku, hindi ka talaga tatantanan niya na magsisigaw pa or magmumura pa dahil dapat na kasing bumangon ng maaga para hindi malate ang mga kabataan na nandito sa bahay ni mother dear, ganon. So ayan na guys, ito na ang aking finished product na ginisang pansit bihon na may seafood mix. So hindi ko lang siya dinamihan ng toyo. So as you can see, parang loose pad siya. So hindi siya brown, o diba? Pero masarap talaga yan, promise. So ayan na guys, excited na akong tikman. So ayan, walang imikan kami dito sa bahay ngayon. So that's all for today's video guys. Thank you for watching. Bye. Ito, mayroong plato dito. Kakain na ni lahat together. Lahat pa na together pa, ha? Mama, sama kayo. Ano mo na magsamo? Ay, di yung parang clear naman. Samok di ay. Pisat mo yung tumas yung Oh, sige.